Bes, napansin mo ba si Jiro? Hindi pa kasi umuwi eh. Baka napano na siya. Nag-aalalang sabi ni Patty sa kaibigan kinabukasan. Nakiusap siya kay Twinkle na samahan siya nito sa airport, kaya pinuntahan siya nito sa apartment. Handa na ang lahat ng gamit niya at nakabihis na rin siya. Tinignan siya nito ng masama. Baliw ka eh. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya umuwi hanggang ngayon. Dapat lang na mag-alala ka para makonsensya ka at hindi mo na siya iwan. Huwag mo sanang pagsisihan yung kagagahan mo. Pwede naman kasi magpakasal at mamuhay na lang na masaya, di ba? Umiling siya. Ayoko magpakasal at magkapamilya. Alam mo yan. Sa dinami-dami ng sawi sa mundo, ayoko nang dumagdag pa. Baka lalo akong mapaliw. Bakit? Sa palagay mo ba ngayon, hindi ka pa sawi at hindi ka pa nababaliw? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. Naikwento na niya ang lahat sa kaibigan at hindi rin ito sang-ayon sa gagawin niyang pag-alis. Sawi, pero hindi baliw. Pag-amin niya, ilang sandali na lang ay iiwan na niya ang bahay na naging saksi sa masaya at magulong buhay niya kapiling si Jiro. Gusto sana niya makita ito bago man lang siya lumipad patungo sa Israel. Sinabi ko naman sa kanya noon pa na hindi pang habang buhay ang pagsasama namin. Hindi umimik ang kaibigan, hindi pa rin ito sang-ayon sa kanya. Kahit naman ang mga taong halos perpekto na ang relasyon, naghihiwalay pa rin. Ginawa ko lang habang maaga pa. Alam ko namang pareho lang kami mahihirapan kung ipagpapatuloy pa ang relasyon namin dahil aalis naman ako. Ayoko rin na habang nandoon ako, mababalitaan ko na lang na mayroon na siyang ibang babae. Kahit na gaano siya ka-faithful sa akin ngayon, lalaki pa rin siya, madaling papatol sa tukso. Ay naku Patty, bakit ba naman kasi kailangan mo pa magtrabaho sa ibang bansa? Hindi pa ba sapat ang kinikita mo dito? Maayos naman ang buhay mo kasama si Jiro. Gusto ko ng space. Gusto ko ng bagong lugar. Isa pa, gusto ko rin makasama ang pamilya ko. Namimiss ko na sila. Alam mo, daig mo pa ang salot sa lipunan eh. Sinasabi mong ayaw mong masaktan, pero ikaw naman tong mapanakit. Naawa ko kay Jiro, ang sarap mong batukan, Patty. Nanggigigil na sabi nito sa kanya. Mas magiging masaya ang buhay niya kapag hindi na niya ako kasama. Gusto niya ng pamilya, ako ayoko. Sa tingin mo ba, matutupad ang pangarap niya kung patuloy pa rin ang relasyon namin dalawa? Mahal ka ni Jiro, Pat. Maraming babaeng nagugustuhin mapunta sa lugar mo. Maswerte ka nga at may lalaking tapat na nagmamahal sa'yo. Pero binaliwala mo lang dahil sa walang kwentang paniniwala mo. Ibahin mo ang buhay mo sa mga nobelang ginagawa mo. Hindi siya sumagot. Hindi ka ba masasaktan kung sakaling dumating ang araw na ipagpalikan na niya sa iba? Saglit siya nag-isip. Magiging masaya ako para sa kanya. Talaga lang ha? Sige, aagawin ko siya. Sinamaan niya ng tingin si Twinkle. O ano, selos ka no? Huwag kang mag-alala, tatanggapin ko agad ang proposal niya. Nakangising sabi nito. Twinkle, babala niya rito. Bakit sa dinami-daming babae sa mundo, ikaw pa ang gagawa nun? Ano naman ngayon? Ayaw mo naman eh. Ako na lang ang gagawa para sa'yo. Best friend naman tayo, di ba? Huwag na huwag mong gagawin yan, Twinkle, sinasabi ko sa'yo. Ang lakas na loob mong iwan siya, tapos sa arte ka ng ganyan? Pwede ka pa mag-back out. Kinuha nito ang maleta niya. Sa halip na sagutin ito, ay tumingin na siya sa kanyang relo. Kailangan na natin pumunta sa airport. Baka maiwan pa ako ng eroplano. Sa tingin niya ay hindi na makikipagkita si Jiro sa kanya bago siya umalis. Kawawan Jiro. Iiling-iling na sabi ng kaibigan. Habang nagbabiyahe sila ay si Jiro ang laman ng isip niya. Siguro nga ay naging manhid na siya dahil hindi na siya makaiyak. Hindi man lang niya ito naiwanan ng sulat. Nang maihatid na siya ni Twinkle at nasa departure area na siya, mag-isa na lang siya rito. At parang baliw na umaasa na masilayan si Jiro sa huling pagkakataon. Nakapila na siya kasama ng mga pasaherong ibinibigay ang boarding passes ay umaasa pa rin siya. For the last time, Jiro. Sa isip niya na makapasok na siya sa loob ng eroplano at makaupo ay kinastigo niya ang sarili. Bakit ba siya umaasam pa? Dapat niyang panindigan ang desisyon niya. Tumanaw siya sa labas ng bintana ng eroplano. I love you, Jiro. Goodbye. Nagulat si Jiro na magising siya sa hindi sariling bahay at naalala niya si Patty. Gising na pala ang broken-hearted. Sabi ni Nick.
dahil sa kalasingan nito kagabi ay hindi na pala ito nakauwi sa apartment nila ni Patty. Sumakit ang ulo niya dahil sa hangover. Anong oras na? Tanong niya sa kaibigan. 11:00 na. Mabilis siyang tumayo at hindi na nag-abalang mag-ayos pa. 11:00 na, 9:00 ang flight ni Patty. Uuwi ka na, tol? Tanong ni Nick sa kanya. Hindi na niya ito sinagot at dire-diretso siyang lumabas. Wala siyang pakialam kung anong itsura at kung anong amoy na meron siya. Gusto niyang makita si Patty. Sana ay hindi ito tumuloy sa pag-alis. Sana ay mas nangibabaw dito ang pagmamahal para sa kanya at nagbago ang isip nito. Halos lipa rin na ni Jiro ang daan pabalik sa apartment nila. Nang mabuksan ang pinto ay mabilis siyang pumasok. Sinalubong siya ng katahimikan. Kahit anong tawag niya sa pangalan ng nobya ay wala siyang natatanggap na sagot. Patty? Dumiretso siya sa kwarto nila, ngunit wala ito roon. Kumakabog ang dibdib na binuksan niya ang closet. Wala na ang mga damit nito kahit isa. Kumuyom ang mga kamay niya at bumagsak ang mga luha sa mga mata niya. Umalis na siya na kaya siya tiisin nito. Ilang sandali pa'y pinahid niya ang kanyang mga luha. Bakit pa ba siya umiiyak? Tapos na ang lahat sa kanila. Si Patty ang nagdesisyon na tapusin ang namamagitan sa kanila. Wala siyang dapat pagsisihan dahil hindi siya nagkulang. Wala sa kanya ang pagkakamali. Masakit ang kanyang ulo dulot ng hangover. Pero wala yon kumpara sa sakit na nararamdaman ng puso niya. Hindi niya alam kung makakapagsimula pa uli siya. Pakiramdam niya'y walang natira sa kanya. 3 years later. Nakaramdam ng gutom si Patty, kaya kinagatan niya ang tinapay ng alaga niyang bata. Kaya naman ito umiyak. Sa halip na magpanik ay tinawanan niya ito at niyakap. Malambing siya sa alaga niyang bata kahit napasaway ito minsan sa kanya. Nagpaalam siya sa kanyang amo ngayong araw na mag-day off muna dahil ngayon lang ulit sila magsasama ng buong pamilya para kumain sa labas. At dahil mabait naman ang mga amo nito ay pumayag rin agad. Habang sabay-sabay silang kumakain ay may ibinalita ang kanyang ina. Patty anak, magpapakasal daw uli ang ate Kara mo. Nakamove on na pala siya sa dati niyang asawa na pinagtaksilan siya. Nagibit balikat na lamang si Patty. May sarili ng desisyon si ate Nay, isa pa buhay niya yan eh. Kailan daw? Sa susunod na taon. Ikaw, wala ka bang balak na mag-asawa? Nagkakaedad ka na, 26 ka na. Sandali niya naalala si Jiro, napatingin siya sa labas ng bintana. Kamusta na kayo ni Jiro? Akala ko pa naman ay siya na talaga ang mamanuganin ko. Abay napakabait na bata nun. Mabuti naman Nay, magkaibigan po kami. Sa loob ng 3 taon na paninirahan niya sa Israel ay palagi niyang naiisip si Jiro. Ang akala niya ay hindi na sila magkakabati pa dahil palagi niya ito sinusubukan na kontakin sa messenger. Ngunit nakablock na siya dito. Ngunit nito mga nagdaang linggo ay nagulat na lamang siya na mag-message ito sa kanya at kinakamusta siya. Nakapag-video call na rin sila at sinabi nito na tanggap na ni Jiro na magkaibigan na lang sila. Napapadalas ang pag-uusap nila, ngunit ngayon ay parang may pinagkakaabalahan na ito. Dahil hindi naman ito nangangamusta. Hindi mo na ba mahal si Jiro, anak? Tinignan niya ang nanay niya. Bakit niyo naman po naitanong yan, Nay? Matalik po kami magkaibigan. Masaya kami sa kung ano man meron kami ngayon. Nanghihinayang kasi ako sa kanya para sa'yo. Mabuti siya lalaki. Malayong malayo sa tatay mo. Nanay na rin ang tawag niya sa akin noon. Sayang talaga. Hindi ka na makakahanap ng katulad niya. Nang hindi mag-react si Patty, ay nagpatuloy ang ina niya. Alam mo anak, minsan lang dumating sa atin ang pag-ibig na ganon. Bihira ang lalaking papanindigan tayo hanggang sa huli. Wala ka bang balak na makipagbalikan sa kanya habang mahal ka pa rin niya? Nay, saway niya sa ina. Gusto mo ba talagang tumandang dalaga? Mahirap ang walang pamilya, Patty. Hindi habang buhay malakas ka. Bumuntong hininga siya. Bahala na, Nay. Okay na siguro yon, kaysa naman masaktan lang ako sa huli at mahirapan na akong makaahon. Naranasan niyo naman kay tatay ang ganon, di ba? Ayoko ng ganon. Baka ako naman na magmakaawa pagkatapos hindi pa rin siya babalik.
Kaya nga hiniwalayin ko na si Jiro hanggat kaya ko pang kontrolin ang feelings ko sa kanya. At least hindi tuluyang masisira ang buhay ko kapag nawala siya. Umiling-iling ang ina niya dahil hindi kumbinsido sa mga sinasabi niya. Lahat ng nagmamahal nasasaktan. Parte yun ng pag-ibig. Bakit mo pipigilan na sarili mo na maging masaya? Ano naman kung saglit lang ang kasiyahang yon, di ba? Ang mahalaga naranasan mo. At bilang ina mo, alam ko kung ano at sino makakabuti para sa'yo. At si Jiro yon, ibahin mo siya sa tatay mo. Iba't iba ang ugali ng tao. Sa akala mo ba'y hindi ko napapansin na simula nang dumating ka dito ay hindi ka naman tunay na naging masaya? Pinipilit mo lang ang sarili mo sa isang bagay na hindi naman para sa'yo. Hindi makapaniwala si Patty sa mga sinabi ng ina niya. Hindi niya alam na nasisense pala nito ang nararamdaman niya. Umuwi ka na lang kaya sa Pilipinas at makipagbalikan sa kanya. Ano pa't nandito ka kung lumilipad naman ang isip mo kay Jiro? Dahil palagi mo siya namimiss. Kapag nagmahal ka, dapat wala kang takot. Kapag tumanda ka mag-isa, doon ka magsisisi. Pasensya ka na kung hindi naging maayos ang naging pagsasama namin ng tatay mo. Kaya nangyari to sa'yo. Siguro masyado ko lang minahal ang tatay mo noon. Kaya nung iniwan niya tayo, halos mabaliw ako. Pero iba na ngayon. Nakamove on na rin ako sa tagal ng panahon. Hindi ko naman pinagsisihan na nakilala ko ang tatay mo kahit sinaktan niya ako. Dahil naging anak kita, kayo ng ate Kara mo. Pero kung kami wala ng chance. Ikaw, meron pa, Patty. May pagkakataon ka pang ayusin ang mga desisyon mo sa buhay. Sundin mo ang puso mo, anak, habang hindi pa huli ang lahat. Walang naisagot si Patty at napaisip siya sa sinabi ng kanyang ina. Ngayon niya naisip na naging masama talaga siya kay Jiro, kung bakit mas pinairal niya ang takot. Excited na si Patty na umuwi ng Pilipinas. Buo na ang pasya niya at suportado ito ng pamilya niya. Natauhan siya sa mga sinabi ng ina. Napag-isip-isip niya na kahit anong pagsisikap ang gawin niya, kahit milyones pa ang kitain niya rito ay hindi niya kayang kalimutan si Jiro. Walang ibang mas mahalaga kay Jiro dahil ito ang tunay na kailangan niya sa buhay. Hindi siya nagdalawang isip na mag-first move na kontakin si Jiro ng araw na yon. Tamang-tama naman at online ito. Sinubukan niya itong i-video call. Pumwesto siya sa maliwanag para makita siya nito ng malinaw. May girlfriend ka na ba dyan sa Pilipinas? Tanong niya rito pagkatapos nila magkamustahan. Gusto niyang malaman kung may babalikan pa siya. Ngumiti lang si Jiro. Medyo nadismaya siya. Noong mga nakaraang video call kasi nila, kapag tinatanong niya ito tungkol sa ganong bagay, ay sinasabi nitong siya pa rin ang babae sa buhay nito. Pero ngayon ay ngumingiti na lang. Uuwi nga pala ako sa Pilipinas. Pagbabalita niya, saglit na natahimik ito. Anong sabi mo, Pat? Uuwi ka rito sa Pilipinas? Hindi makapaniwala si Jiro sa narinig. Oo nga, sagot niya. Nakita niya ang paglapad ng ngiti nito. Nabuhayan ng pag-asa ang kanyang puso. Lalo siya naging desididong bumalik sa Pilipinas. Makikipagbalikan na siya habang hindi pa huli ang lahat. Tama ang kanyang ina. Tama ang kaibigan niya. Bakit hindi niya agad na-realize yun? Di hamak na mas mabuting magmahal kaysa matakot. Miss na kita, Patty. Hindi na ako makapaghintay na makita ka ulit. Tama-tama, may sasabihin ako sa'yo sa pag-uwi mo. Kinilig si Patty sa naisip. May sasabihin din ako sa'yo sa pag-uwi ko dyan. Sasabihin niya kay Jiro na mahal pa rin niya ito at handa na siya magpakasal dito. Panigurado, matutuwa ito. Hindi ba pwede ngayon mo na sabihin sa akin? Tanong nito. Nakangiting umiling siya. Mas maganda ako sa personal ko sasabihin sa'yo. Ikaw ba? Baka pwedeng sabihin mo na agad sa akin ngayon yung sasabihin mo. Huwag na muna, mas maganda nga sa personal, para surprise. Sagot nito. Lihim siyang napapangiti dahil sa sinasabing surprise ni Jiro. Alam niyang paghahandaan na naman nito ang pagdating niya. At baka alukin na naman siya nito ng kasal. Nasasabik na rin siyang makita at mayakap ito. Patty? Narinig niyang tawag nito sa kanya. Naputol ang pag-i-imagine niya. Ha? Bakit? Ano ba magandang tema para sa kasal? Bumilis ang tibok ng puso ni Patty sa narinig. Parang ayaw na mag-aksaya ng oras ni Jiro. Ha? Sorry, ikaw pang tinatanong ko. May kinalaman ba ang tanong mo na yan sa gusto mong sabihin sa akin?
Kuryosong tanong niya. Hindi siya nagpapahalatang parang mawawala sa sarili dahil sa saya. Tumango ito. Muntik na siyang mapatalon kung hindi lang nito makikita ang gagawin niya. Wala na talagang duda, mahal pa rin siya nito at hinihintay na lang nito na makauwi siya sa Pilipinas. Ano bang hilig ng babae? Pero para sa akin, kahit ano, basta galing sa puso. Kahit simpleng kasalan lang, basta nagmamahalan at masaya ang mga ikakasal. Para kay Patty ay hindi na mahalaga pa ang mga kung ano-anong bagay. Sapat na sa kanya ang dali ng apelyido ni Jiro. Sige, tatanggapin niya naman siguro kahit ano. Oo naman, Jiro, as long as mahal ka niyan. Hindi na yung magdidemand ng kung ano-ano. Napangiti si Jiro sa sinabi ni Patty. Oo nga pala, bago ko makalimutan, may magsusundo na ba sa'yo? Gusto ko sana ako na magsusundo sa'yo sa airport. Alok nito. Lalong natuwa si Patty sa narinig. Bakit hindi? Siyempre naman, gusto kong ikaw ang sumundo sa akin. Sige. Ngumiti si Jiro. Saan ka nga pala mag-i-stay rito? Napaisip siya. Pwede ring sa bahay na lang ni Twinkle. O kung magkakabalikan agad sila ni Jiro. Siyempre, sa tinitirhan nito siya tutuloy. Siguro, kina Twinkle na lang. Gusto mo bang tumuloy sa bahay? Oo naman. Masiglang sagot niya. Okay. By the way, may lakad pa kasi ako. Kailangan ko munang putulin ang tawag natin. Mag-usap na lang tayo ng matagal kapag nakabalik ka na rito. Masaya siyang tumango. I miss you. Hindi na nakatiis na sabi ni Patty. Muntik na rin niyang masabing mahal pa rin niya ito. Pero kapag nasa Pilipinas na lang siya, para personal. I miss you too. Nakakamiss na rin magkipag-away sa'yo. Tumawa siya. Malapit na silang bumalik sa dati. Magbabangayan at sa huli ay magbabati din. Pero hindi gaya ng dati. Manunuyo na rin siya dito. Magiging give and take na ang relationship nila. Hindi na siya makapaghintay.